Nagmamadaling hinatid ang isang kidney para sa isang pasyenteng kailangan ng transplant. Isang pasyenteng tulad ni Esther. Pero sa ngayon, kailangan pa niyang maghintay dahil hindi pa ito ang bato para sa kanya. Mabigat ang dinadala ni Nina, nag-iisang anak ni Pastora Esther. Kung tutuusin kasi, siya ang pinakaangkop na donor ng bato para sa kanyang ina. Kaya lang, siya rin ang nagtataguyod sa buong pamilya. Pakiramdam ko ako yung pinaka pwedeng mag-donate sa kanya. Kaya lang, syempre, may asawa din ako. Minsan pinagtatalunan namin kasi ayaw ng asawa ko kasi nga akong nagtatrabaho. Para iniisip niya pag nagbigay ka, hihina ka. Paano kung mayroon kang dalawang anak na dapat mong unahin. Ano nga ba ang pakiramdam kung ang sarili mong ina hindi mo mailigtas sa delikadong kalagayan? Tapos wala rin ako. Gusto mo man, wala ka rin magawa. Yung mahirap. Kasi hindi mo naman pwedeng pakita na nag-give up ka kasi yung sarili, yung may katawan, ayaw niya mag-give up. So, ba't ka gi-give up? Sabi ko nga, kung may trabaho pa na mas malaki, applyan ko pa. Kaya wala talaga. Pinapayagan sa kasalukuyang batas ang pagtanggap ng kidney mula sa hindi kamag-anak basta meron kayong emotional ties o malalim na kaugnayan sa isa't isa. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabayad sa donor. Mas dapat nga encourage natin yung relatives ang mag-donate, yung living-related donation at yung emotionally-related donation. Kaya lang, talagang mahirap pa rin yung payagan yung may material incentives. Noong 2007, umabot sa 1,046 ang bilang ng naganap na kidney transplant sa Pilipinas. 536 doon sa mga dayuhan. Matapos iba ng gobyerno ang transplant sa mga dayuhan, mabilis na bumaba ang bilang ng mga foreigner na bumabiyahe sa Pilipinas para sa bato. Dahil naging mahirap na ang pangangalakal ng kidney, nakaisip ang ilan ng bagong paraan ng pagbibenta. Maganap ka lang sa internet, marami kang makikita ng mga Pilipino na ino-offer yung kidney nila para ibenta. Katulad nito, I am female, 21 years old from Parañaque City, Philippines. I am selling one of my kidneys. Syempre, dahil nasa internet, hindi malabong mga foreigner din yung kumagat. Katulad naman ito, I'm also willing to travel if needed. Si Roland, hindi niya tunay na pangalan, dinala pa sa Toronto, Canada ng isang Canadian para makuha ang isang kidney niya. 3 taon na ang nakalilipas. One day, may nag-email sa akin at tumawag, foreigner. Nagulat ako, siyempre, totoo pala to. Kumbaga, talagang marami nangangailangan. May dumating daw na Canadian sa Pilipinas para bantayan ang mga check-up niya. Ito rin daw ang gumastos sa kanyang visa. Pagdating sa Canada, tumira si Roland sa bahay ng pasyenteng nangangailangan ng kidney niya. Tumagal daw ng 5 buwan ang paghahanda nila para sa transplant hanggang sa magkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema sa dugo ng recipient. Pinapatay niya yung dugo ko, yung cell. Kaya nagdesisyon ng doktor sa Toronto na kung itutuloy ito, hindi rin mapapakinabangan ng kidney ko. Nalungkot kami. Nalungkot din siya. Nalungkot yung mother. Ngayon, balik Pilipinas na si Roland at may nakapilang 3 dayuhan para sa kidney niya. Gaya ng dati, dadalhin siya sa ibang bansa para doon gawin ang operasyon. Kakaibang estilo naman ang na-monitor ng grupong Asia Against Child Trafficking noong 1 taon. May kaso ngayon na ongoing sa Israel kung saan na may isang sindikato na nagre-recruit ng recipient at saka donors sa Israel.
Tapos gumagawa sila ng mga papeles dun sa Israel na nagpapatunay na magkamag-anak itong hindi magkamag-anak sa mga fake na papers. Tapos dito nila dinala sa Pilipinas yung mga recipient at saka yung donors at dito inoperahan. Sa isang barangay sa Rodriguez, Rizal, nalaman ko kung bakit sa mga dayuhan gustong mag-donate ng kidney ng ilan sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Kayo po yung mga naoperahan? Oo. As in, lahat kayo? Pwede makita yung ano nyo? Dito ko natagpuan ang isa pang grupo na maihiwa sa tagiliran. Sino po dito yung sa dayuhan na punta yung kidney nila? Sino? Ikaw, kuya? Saan napunta yung mo? Arabo yung sinalinan ko eh. Sa Arabo? Mas mataas daw ang bayad kung sa foreigner mo ibibigay ang kidney mo. Magkano po ang naibigay sa inyong pera? 175 yun ma'am, cash. 175,000. Si Heidi, hindi niya tunay na pangalan, nung nakaraang taon lang nagbenta ng kidney sa isang pasyenteng hindi niya kilala. Ito ay kahit pinagbabawal ito ng gobyerno. Ano masasabi mo dun sa mga pananaw na parang dapat hindi natin ibenta yung mga parte ng katawan natin para sa pera? Nakatulong naman po ako sa ilang tao. Nasaksihan namin ang kidney retrieval na ginawa ng Human Organ and Tissue for Transplant Program ng St. Luke's mula sa isang brain-dead na pasyente. May pahintulot ito ng pamilya at walang kapalit na pera. Sa pamilya, para magkaroon ng buhay, ng kahulugan, kunyari, ang kahulugan na namatay man ang kanilang anak, meron ding nabubuhay dahil sa tulong nila na ibinigay. Ang dalawang kidney na nakuha mula rito, pinaghatian ng St. Luke's Hospital at NKDI. At dahil 24 oras lang ang itinatagal ng kinuhang kidney, dali-daling itinakbo ito para mailipat sa dalawang mapalad na pasyente.